Kaugnay niyan, ito nga si Ombudsman Remulla tiniyak na susunod ho sa subpina ng House Justice Committee. Tinutukan niya ni Bombo Grant Hilario. Tiniyak ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na kanilang susundin ang inisyong subpina ng House of Representatives Justice Committee sa kanyang tanggapan. Aniyaya, magko-comply ang tanod bayan sa inilabas na kautusan ng komite ukol sa pagdinig nito sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Inatasan kasi ng Kamara si Ombudsman Remulla na dumalo sa isasagawang pagdinig sa ika-14 na Abril at ibigay ang kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng ika-2 Pangulo. Ngunit sagot ni Ombudsman Remulla na hindi siya personal na dadalo rito sapagkat custodian officer ng SALN ang magdadala ng kopya sa Kongreso. Gayunpaman, pagtitiyak ng tanod bayan na kanilang ibibigay ang naturang dokumento, hinihingi ng komite layon masuri sa pagdinig ng impeachment. Na magko-comply kami. Basta katungkulin namin, magko-comply kami. Ang hinihingi namin sa kanila, yung kanilang tungkulin sa taong bayan, na bigyan sa amin ng impormasyon, ay kanilang ibigay. Yung custodian ng SALN na magdadala. Hindi ako personally. Hindi naman ako may hawak dyan, kundi yung officer na may hawak mismo ang magdadala pagkat siya po ay may personal knowledge tungkol sa bagay-bagay na kanilang hinihingi. Samantala, patungkol pa rin sa ika-2 Pangulo, aminado ang Department of Justice na posibleng palitan ang itinalagang piskal o panel of prosecutors may hawak sa mga reklamo isinampa ng National Bureau of Investigation laban sa opisyal. Ayon mismo kay Justice Secretary Frederick A. Vida, maaari itong mangyayari kasabay ng pag-i-issue sa resolusyon o pagresolba sa mga reklamong kinakarap ng ika-2 Pangulo. Subalit kanya nilinaw na wala siyang alam ng partikular na dahilan kung bakit ito'y kinakailangan gawin ng Justice Prosecutors Division Head. In addressing operational requirements of the prosecution, of course, it can happen, no? I'm not aware of any particular reason kung bakit i-assign, but definitely, if you're asking in the realm of possibility, yes. Diba? Paliwanag naman ng kalihim na ang layunin sa pagtatalaga ng piskalya ay upang mas siguro na matapos ang pagresolba sa reklamong inihain sa tanggapan. Kasi ang objective lagi ng pag-a-assign ng prosecutor is syempre yung workload ng mga piskal natin at yung objective na matapos yung kaso at makapag-file ng kaukulang kaso kung minamarapat na mag-file ng kaukulang kaso. Pero in the realm of possibility, possible. Kasalukuyan pa ring under review ang resolusyon ilalabas ng prosekusyon ukol sa reklamong sedisyon at grave threats kinakarap ng Vice-Presidente. Nag-ugat ito ng kanyang hayagang pagbantaan ang buhay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.